Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita dito po sa mundo ng crypto. At ito po ay tungkol sa pinakabagong update sa kasong legal ni XRP laban po sa SEC or Securities and Exchange Commission ng Amerika. Matagal nang umaasa ang marami na matatapos na ang kasong ito. Pero heto na naman tayo. Nitong mga nakarang araw, si Ripple at ang SEC ay sabay na nag-submit ng status report sa korte. Ang nakakagulat, pareho po nilang hinihiling na ipagpaliban muna ang appeal process or apila. Pero bakit nga ba? Ano ang ibig sabihin nito para sa mga naghihintay ng hustisya para kay XRP? At higit po sa lahat, paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nilalaman ng bagong status report na isinabmit ng Ripple at ng SEC. Noong malapit na ang deadline nitong June 16, 2025 ay nagsubmit po sina Ripple at SEC ng isang joint status report sa Second Circuit Court. At ang ibig sabihin nito ay nagkasundo ang dalawang panig na pansamantalang ihinto muna ang proseso ng apila. Ipinapakita ng report na gusto nilang huwag munang ituloy ang appeal habang hinihintay pa nila ang desisyon mula po sa District Court. Ang kanilang hiling ay i-delay po ang appeal process hanggang August 15, 2025 kung kailan po sila muling magpapasa ng panibagong update. Ayon po kay Madam Eleanor Terret ng Fox Business, mukhang pareho ng nagkahanda ang SEC at si Ripple sa isang posibleng game-changing decision mula sa korte. Ang ibig sabihin nito ay maaring may malaking decision na darating na maari pong magpabago sa takbo ng kaso. Ngayon ay ang sunod po natin na katanungan dito ay ano naman po ang koneksyon ng $125 million na multa. Kung naalala po ninyo, may napagkasunduan na settlement kung saan si Ripple ay papatawan ng $125 million na civil penalty. Sa usapang ito, $50 million ay mapupunta sa SEC habang ang natitirang halaga ay ibabalik kay Ripple. Noong June 12, June 12, 2025, parehong nagsubmit po ng joint motion ang dalawang panig sa Manhattan District Court para alisin po ang injunction at i-release na ang pondo mula sa escrow. Mukhang umaasa po silang maaprubahan agad ito ng korte para matapos na ang matagal ng kaso. Ngayon is bakit po nila gustong ipagpaliban ang apila kung gusto nilang matapos na ang kaso? Magandang tanong po yan. Ayon po sa defense lawyer na si James Phelan, mukhang parehong panig ay gustong maging maingat sa mga susunod na hakbang. Dahil kung magkaroon po ng decision mula sa district court na hindi inaasahan, maaaring masayang po ang apila or magbago ang kanilang estratehiya. Kaya ang kanilang move ngayon ay parang hintayin muna natin ang final decision bago po tayo gumalaw ulit. Ibig sabihin ay kahit gusto na nilang tapusin ang kaso, gusto rin nilang siguruhin na walang sablay or hindi po sila maapektuhan sa huli. Ngayon ay paano po nito maapektuhan ang timeline ng Ripple versus SEC case? Sa totoo lang, itong bagong statong report ay tila nagpapahiwatig po ng karagdagang delay. Sa halip na umusad ang kaso, lalo pa itong pinahinto habang naghihintay ng decision mula sa District Court. Kung maaprubahan po ng korte ang joint motion sa June 12, posible nang umusad ang settlement at matapos na talaga ang kaso. Pero kung may tutol ang korte, maaring magpatuloy po ang gulo at tumagal pa ang kasong ito hanggang 2026 or baka lampas pa. Kaya as of now, nakahold po ang pag-asa ng maraming XRP holders na sabay-sabay po tayong nakabitin. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP.
Para sa atin dito sa Pilipinas na nakatutok kay XRP bilang isa sa mga pangunahing crypto na may malaking potensyal, itong delay ay malaking hadlang. Una, maraming investors po ang hindi makapagdesisyon kung mag-hold, magbabay or magbebenta na ba ng kanilang XRP. Pangalawa, ang patuloy po na legal na kalituhan ay nagdudulot po ng sentiment-based volatility sa presyo ng XRP. Ibig sabihin ay mas naapektuhan ito ng balita kaysa sa tunay na market fundamentals. Halimbawa, kapag lumabas ang balita ng delay, bumabagsak ang kumpiyansa ng market, kaya bumababa ang presyo ng XRP. Pangatlo, sa usapin ng mass adoption, napakalaga sana ng desisyon ng korte. Kapag tuluyang mapatunayang hindi security si XRP, maaaring magbukas po ito ng pinto para sa mga institution at malalaking kumpanya na gamitin si XRP sa mas malawak na transaction. Pero dahil po sa delay, tuloy pa rin ang paghihintay. At gaya ng sabi ng mga eksperto dito sa mundo ng crypto, ang delay ay parang limbo, nakalutang at walang direksyon. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang habang na ito nina Ripple at ang SEC ay parang dalawang magkaaway na pansamantalang nagpapahinga sa laban. Hindi pa po ito kapayapaan, kundi strategic na pahinga. Para sa akin, bagamat nakakainip at nakakainis para sa mga investors, itong joint status report ay isang indikasyon na parehong panig ay handang mag-cooperate para sa isang mas malinaw at patas na desisyon. Ang mahalaga po ngayon ay patuloy po nating subaybayan ang galaw ng korte at huwag po tayong basta-basta magpanik sa presyo. Kung investor ka po ng XRP, ito po ang panahon para maging matyaga at maalam sa mga developments. Ang susunod na malaking update po ay sa August 15, 2025. Dito po natin malalaman kung magkakaroon na ng final na decision o kung magkakaroon na naman ng panibagong delay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.